Iba't ibang bahagi ng Southern Luzon hanggang Visayas at Mindanao magkakaroon ng mga kalat-kalat na ulan bunsod ng trough ng low pressure area. Nabagamat katamtamang panahon, iiral pa rin sa Metro Manila at ilang bahagi ng extreme Northern Luzon. Mindanao, patuloy na ang mga kalat-kalat pa ring pag-ulan bunsod ng surface trough. At gaya nating sinasabi na si 96W, maliit ang tsansang maging aktibong bagyo na magiging good news sa magiging kalat-kalat lamang na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Southern Luzon at the rest ng Northern Luzon this weekend. Hello, good morning mga folks! Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, August 6, 2025. Ang oras nating Boss Mike Maga ay alas 10:46 na ng umaga. Ngayon na-realize nyo niya mga folks na hindi ito magiging si Bagyong Fabian gaya ng mga kumakalat ngayon sa social media kagad. Masyado namang exaggerated yung mga report ng ilan. Kaya nga po sinasabi nga po natin na usually kapag hindi nagiging aktibong low pressure area ito, nagsisibil lamang ito na shallow trough na magkakaroon lamang ng mga kalat-kalat na pag-ulan, which is unti-unti nating nararanasan ngayon dito sa bahagi nga po ng Luzon na ilang surface trough nito ay nagpapaabot sa bandang Southern Luzon at Visayas, which is gaya na aking sinasabi, medyo good news po ito dahil at least makontrol po yung grabing alinsangan natin at kahit papano ay magkaroon lamang ng mga ilang buhos lamang ng ulan, which is nangyayari naman po dahil nakita naman ninyo sa loob ng 24 oras at tatapos na ito ay hindi ito nagkaroon ng intensification. Kasi nga po, gaya na ating analysis ng mga nakarang araw, mahina ang sea surface temperature dyan sa dinadaanan ni 96W at sinabayan pa ito ng malakas na vertical wind shear environment, yung kanyang steering environment. Kaya nagkaroon ng erratic yung kanyang development na nagbunsod lamang ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pakidlat at pagkulog. Base sa ating Doppler satellite imagery mula sa CIMS NOAA ay nagkaroon ng mga ilang pag-ulan dito sa silangan ng Northern Luzon at ilang parte ng Southern Luzon at bandang umabot sa mga pag-ulan sa may bandang Silang Cavite, Calamba, Laguna, yan ilang parte ng Batangas at Laguna. Halos ulanin lamang ang bahagi ng Metro Manila, pero sa may bandang Taytay at Tanay Rizal nagkaroon din ng mga potentially estimation ng mga pag-ulan base dito sa Doppler satellite imagery na nakikita ninyo sa larawan. Ayan. So at least medyo magpapababa ng konti dahil despite na mga kalat-kalat na pag-ulan ay patuloy pa rin tayo na magiging maalinsangan lalo na dito sa Metro Manila. Magkakaroon pa rin tayo ng overcast na panahon na may katamtaman lagay na may mga kasama pa ring hot humid na panahon. Magkakaroon lamang ng pag-control sa grabing init dahil magkakaroon nga po tayo na overcast sa panahon ngayong maghapon. Mula sa ating lightning detection system, kagabi umabot sa halos mahigit 1,800 ang total lightning strikes natin. So nagkaroon lamang ng pagkulog at pagkidlat dito sa amin sa Caloocan, pero mula kahapon hindi kami inabutan ng pag-ulan, kundi sa ibang parte lamang ng Metro Manila inabot ng pag-ulan na pinost ko rin yan sa Facebook page. Typically dyan sa may bandang Katimugan, parte ng Metro Manila at bandang Quezon City lamang ito inulan. Sa ngayon meron tayong aktibong total 30 strokes, pero ang inner ay 8 lamang na lightning strikes ang medyo aktibo. So dahil scattered po mga pag-ulan sa may bandang Visayas at Southern Luzon, nagkakaroon ngayon ng mga accumulated lightning strikes at thunderstorms dyan sa bahagi nga po ng bandang Panay Island, Cebu at ilang parte ng Bicol region, especially dito sa may bandang Camarines Sur area at Catanduanes. So dahil nga po kitang-kita naman niyo na napaka-scattered at kalat-kalat po yung mga kaulapan dito bunsod ng trough ng low pressure area, nagkaroon tayo ng mga mauulap at very overcast na himpapawid na magbubunsod po yan ang pag-control sa grabing init natin. At least kahit papano, maibsa naman ang grabing init. Yan po ang importante. At wag na sanang magkaroon ng intensification yung low pressure area para magkaroon lang tayo ng parang shading ng overcast na magdadala lamang ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. So masasabi natin medyo good news po ito kung ito ay magme-maintain lamang sa shallow low pressure area o trough na lalapit dito sa may silangan nga po ng Northern Luzon this weekend.
at least kahit paano ay magkakaroon tayo ng mababang temperatura kahit konti, lalo na dito sa Metro Manila na mula pa nung isang araw, grabe ang naging alinsangan sa amin. So sa thunderstorm advisory mula sa Data PD Pag-asa, nakataas ang buong NCR. Well, expected po natin within 2 hours po yung persisting, kasama ang mga moderate to heavy rain showers daw at kasabay ang pagkulog at pagkidlat. So upkeep lamang sa pag-update at bantayin natin yung galaw ng estimated water rainfall dito sa Metro Manila. Tiyempo lamang ang buhos ng ulan dito sa may bandang Cavite hanggang Laguna area at dito sa may bandang Quezon Province. Hindi masyado nagpapang-abot sa mismong Metro Manila, kaya medyo gloomy lamang tayo at overcast. Hindi masyado nagkakaroon ng buhos ng ulan. Pero kahapon nga po, as I've said po, nagkaroon ng mga ilang kalat-kalat pag-ulan at localized thunderstorms sa bandang katimugan nga po ng Metro Manila at bandang Quezon City. Hindi nga lang kami inabot dito sa Caloocan, which is typically kapag isolated rain showers, hindi gaano inaabutan ang Caloocan. Usually kapag malakas lang talaga ang daloy ng habagat, doon lamang madalas uulanin kami sa Caloocan. Dahil kung makikita niyo sa Doppler satellite imagery, ay medyo pa southwest ang galaw ng water vapor dito. So kapag ganyan, ang usually bumubuhos ang ulan dito sa bandang silangan muna, and then tumatraverse yan dito. So yung chance na nauulanin kami sa may bandang kanluran ng Metro Manila ay mababa na lamang ang tsansa. Pero kapag malakas po yung habagat dito, yung southwest monsoon natin na may dalang water vapor at ulan, unang-unang uulanin naman kami sa bandang kanluran. Bandang Zambales, kasama ang Zambales, uulanin yan, Olongapo, yan hanggang Bataan. Kapag malakas po ang daloy ng ating habagat na may dalang malawakang ulan. Since wala naman masyado tayong dalang ulan ng habagat, dry lamang yung dala ng habagat, kaya ang ulan ay nanggagaling sa silangan na una namang uulanin ang silangang parte nga po ng Luzon at the rest ng Southern Luzon area. Sa current conditions, overcast, gloomy nga po, haze at mostly cloudy, pero umaalinsangan muli dito sa amin sa Caloocan. Bagamat overcast, makikita medyo sumisikat-sikat pa rin ang araw dito sa amin sa Caloocan. So, moderate ang panahon namin dito. Patuloy pa rin kami makakaramdam ng maalinsangang panahon. Kaya lang medyo manageable na po kahit papano dahil medyo hindi ganun kaalinsangan ang aming temperatura so far. Huwag lamang magtuloy-tuloy na tumaas na umabot ng 33 degrees Celsius pataas dahil automatic malagkit na naman na alinsangan ang daranasin natin sa Metro Manila. Sa lowest temperature na itala na weather station kinalang 2:55 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26 degrees Celsius. Kahapon mainit ang aming naging panahon nga po kahapon, umabot ng 33.7 degrees Celsius ang aming outside air temperature kahapon nito ng tanghaling tapat at 12:23 PM. So alam na natin na naging heat index sa amin sa Caloocan, pumalo sa 47.4 degrees Celsius ang aming init pandama kahapon. So asahan na natin, despite na magiging kalat-kato ang pag-ulan natin, ang heat index ay manatiling mataas yan. Mula dito sa aming heat index monitoring sa Caloocan, extreme caution na agad kami at 35.6 degrees Celsius. Pero ang inaasahan nating forecast ngayong araw, starting 10 o'clock AM ay 41 degrees Celsius po. So mataas pa rin po, despite na aasahan ang mataas na tsansa ng pag-ulan dito sa Caloocan. Sa maghapon, aabot sa 43 degrees Celsius po ngayong 11 o'clock ang pinakamataas na namin na heat index at mukhang manageable po ang magiging extreme caution namin na heat index. Ibig sabihin mukhang magkakaroon kami ng tsansa na pag-ulan nitong maghapon. So medyo maganda kung sakali lang po dahil yung presensya nga po ng surface trap ng dala ng ating low pressure area dito sa may bandang silangan ng bansa magkakaroon ng mga kalat-kalat nga na pag-ulan. Sa ibang bahagi naman ng bansa, silipin natin, asahan natin na maalinsangan sa Ilocos region. Maabot ng 39 degrees Celsius po ang inyong forecast of heat index at mukhang yan na ang pinakamataas na heat index ninyo maghapon dahil papalo hanggang 39 degrees Celsius lamang ang inyong maghapon dyan. So maalinsangan pa rin ang inyong panahon ngayong araw at dito sa may bandang Cagayan Valley ay medyo bumaba ng konti ang inyong heat index dahil nagkaroon nga po tayo ng medyo overcast sa panahon dahil sa presensya ng trough ng low pressure area. Pero mataas pa rin at 39 degrees Celsius at papalo pa raw ito hanggang 45 degrees Celsius mamayang alas 1 hanggang alas 2 pa ng hapon dyan. So mataas pa rin ang heat index despite na magkakaroon tayo ng mga
scattered rain shower forecast. Sa Santiago Isabela naman, 38 degrees Celsius, so maalinsangan pa rin at papalo pa rin hanggang 44 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 din ng hapon. So mataas pa rin despite na bagya naman siyang nabawasan. Hindi kagaya nung kahapon, maabot ng mahigit sa 50 degrees Celsius. Sa may bandang Dagupan, Pangasinan naman, ang heat index sa inyo papalo sa 41 degrees Celsius at haabot pa ito hanggang 43 degrees Celsius ngayong alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. So wag pa rin magpa-dehydrate at magbilad sa tinding sikat ng araw. Sa Central Luzon, sa Tarlac, 40 degrees Celsius ba ang inyong forecast na heat index at papalo pa ito hanggang 41 degrees Celsius ngayong umaga hanggang mamayang alauna daw yan ng hapon. So grabe pa rin ang alinsangan. Sa Batangas, alam natin medyo gloomy dyan pero aabot pa rin sa 39 degrees Celsius ang inyong heat index at mas magmamaximize ito mamayang 11 na 40 degrees Celsius hanggang alas 12 ng tanghali. So mukhang hanggang yan na pinakamataas ninyo. Katamtaman lang ang mababawasan ng heat index natin. So patuloy pa rin ang alinsangan natin despite na may mga pag-ulan. San Jose Occidental, Mindoro, 38 degrees Celsius po ang inyong heat index at papalo pa rin hanggang 40 degrees Celsius ngayong 11 ng umaga. So, bahagya rin nabawasan yung temperatura nila dyan ng konti. Konti lang. Ibig sabihin, mataas pa rin yung alinsangan. Sa may bandang Palawan, Mimaropa ay nasa 39 degrees Celsius po na maalinsangan pa rin kayo dyan. Mataas na heat index at papalo pa rin hanggang 40 degrees Celsius ngayong 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa bandang Central Visayas naman, sa Cebu, ay papalo sa 37 degrees Celsius. Aabot pa yun hanggang 40 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So despite na magkakaroon ng kalat-kat na pag-ulan, mataas pa rin ang alinsangan natin. Sa bandang Mindanao, sa Davao Region, medyo mababa dahil nagkaroon kayo ng mga pag-ulan dyan mula pa kagabi. So mababa ang inyong heat index. Caution lamang. So ibig sabihin mukhang kayo ay inuulan ngayon dyan. Wala tayong magiging komento. Sa Zamboanga Peninsula naman, kung sisilipin natin, ay mukhang mataas pa rin ang inyong heat index pero bahagyang bumaba at 37 degrees Celsius at hanggang 38 degrees Celsius ang aabutin ninyo ngayong umaga ng 11 o'clock. Pagsapit daw ng hapon, mukhang magiging maulan na naman daw kayo dahil bababa po ang inyong heat index forecast starting mamayang alauna daw ng hapon. So mukhang magiging maulan-ulan na po dito sa may bandang Mindanao area dahil nga po sa may mga surface trap na po na umiiral dyan. So malinaw yan mga po. Kung itatabi naman natin sa PX Extremes in past 24 hours, nangunguna ang Butuan sa may pinakamataas na air temperature na 35.2 degrees Celsius. At sa Baguio City ay 17.4 degrees Celsius. Bahagya na naman silang bumaba mula sa 18 degrees Celsius kahapon. Anong isang araw? Bumalik ulit sa 17.4 degrees Celsius na lowest na temperatura sa Baguio. So nakakaranas siguro sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan. Sa Inulan naman ang Catbalogan sa Samar, nakaranas sila ng 29.2 mm na total rainfall at until na wala pa rin kaming naging pag-ulan sa Caloocan simula pa nung 1 ng Agosto. So diretso agad tayo sa ating outside humidity na mataas ang concentration, 79% po at bumaba ito ng 2% since last hour. Medyo alanganin pa rin o moderate o halos clear pa rin ang ating paligid base sa ating barometric pressure, 1,009 hectopascals. And steady ito since last hour. So mukhang patuloy pa rin kami makakaramdam ng moderate at hot humid na panahon dito sa Caloocan, base na rin dito sa barometric pressure. Sa atin namang air quality na natiling moderate po. So mukhang hindi magandang ating air quality mula pa nung isang araw. Nasa 61 index po ang ating air quality ngayon dito sa Caloocan. So expected na medyo moderate din to bad ang air quality natin sa Metro Manila. Malamang patuloy ang pag-iral ng thermal inversion. High tide and low tide status, maximum high tide po tayo ngayon. So mataas po ang ating sea level. Double check natin kung lagpas 1 meters po ang taas. Yes, 1.2 meter po ang taas nito ngayon, yung taas ng sea level. So ingat po sa mga papalaot, lalo na sa Hilagang Kanluran or mostly extreme Northern Luzon. Medyo roughy pa rin ang alon dyan. Medyo malakas pa rin ang alon kasabay ng gale force wind. So alalay lamang po sa mga papalaot ngayong araw, lalo na sa mga maliliitan natin na mga mangingisda. Pero entirely naman ang Katimugan ay wala namang mataas na pag-alon. Ingat na lamang po sa magiging gale force winds o bugso po ng hangin. Dala nga po ng combination nga po ng environmental steering environment dahil malakas po yung vertical wind shear natin ngayon sa silangan
bunsod na rin ng developing din ng low pressure area, lalo na dyan sa may bandang silangan ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon. Sa atin namang almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:40 AM at inasang lulubog po ito mamayang 6:23 PM at ang ating 90% almost full moon na po tayo, malapit na, waxing gabas. 90% illuminated, magmo-moonrise pa po ito mamayang hapon pa po at 4:01 PM at bukas na ng alas 3 ng madaling araw naman ito o 3:22 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook pa ng ngayong Miyerkules at Huwebes, asahan po ang maulan na panahon pa rin at may localized thunderstorms gaya kahapon. 100% chance daw na uulanin dito sa amin sa Caloocan, so expected sa iba't ibang panig ng Metro Manila kung hindi man kami ulanin dito sa Caloocan. Maaaring sa iba't ibang panig ng Metro Manila yan. So it doesn't mean na kami ay hindi uulanin sa Caloocan. Maaaring hindi nga po, pero sa Karatig Metro Manila ay makakaranas ng pag-ulan kagaya kahapon. Huwebes bukas ay magiging maulap rin ang panahon at 100 chance daw o 97 to 100% chance kayong uulanin sa Metro Manila maghapon. So asahan pa rin ang mga localized thunderstorms pa rin sa maghapon. Highest sa lowest na presyo expected maglalaro 29 to 33 degrees Celsius and lowest na presyo expected 25 to 26 degrees Celsius. At ayon sa local weather advisory, bagamat late na ito, namataan ang huling sentro ng low pressure area, si 96W po ito, namataan sa layong 550 km east of Infanta, Quezon. So, gaya na ating analysis nga po, this weekend ay nandyan na talaga yan sa silangan ng Northern Luzon na. At dyan na tayo, mas mataas na ang ating tropical cyclone strike probability, pero gaya na ating inaasahan, magiging shallow trough lamang ito at mananatili na magiging good news ang magdadala lamang ng mga pag-ulan. Yan, 550 km east ng Infanta, Quezon at kasabay nito ang pag-iral na ng habagat. Bagamat ngayon drier pa rin, pero dahil may presensya na po ng surface trough ay tataas na uli ang water vapor ng ating habagat na magdadala ng mga pag-ulan uli. So magkakaroon uli ng malakasang water vapor na dala ng habagat mula sa pagiging dry nito nung isang araw at ngayong araw. So tingnan po natin mga folks. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita nga po na very overcast and gloomy na nga po ang halos buong Southern Luzon, kabilang na ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, buong bahagi ng Visayas. Kitang-kita naman po dito sa satellite imagery natin. Sa pinaka mataas na wave ng rainfall estimation, makikita nga po ay may mga kalat-kalat na umiiral na pag-ulan dito sa may bandang Calabarzon nga po. Northeastern Luzon, Southeastern Luzon, mga moderate to heavy rain showers na rin, pero scattered po ito, kabilang na ang Palawan, Visayas, so very scattered po ang mga pag-ulan, kabilang na ang northern part ng Mindanao at bandang southern part ng Visayas. So mas maganda pa itong ginagamit natin na Doppler satellite imagery ng SSIC o SSEC, kasi ito ay entirely nakikita po yung water droplet estimation po. So makikita po yung malawakan nito ng mga pag-ulan kung i-specify natin maigi yung mga potentially na aabutin na mga heavy rain showers. Yan, i-modular natin mula sa hilagang bahagi ng Luzon ay magiging katamtaman at maaraw malinsangan pa rin ang buong parte ng Ilocos Region hanggang La Union, Benguet at Zambales. Asahan lamang sa maghapon ang unti-unting isolated rain showers ay localized thunderstorms na manggagaling sa silangan ng Northern Luzon mula dyan sa bahagi ng Cagayan Valley, Isabela, ilang bahagi ng Nueva Vizcaya or bandang Cordillera Administrative Region, pababa na yan ng Central Luzon. Yan. So sa ngayon medyo moderate at maaraw pa rin ang inyong panahon. Unti-unti nga lang na magiging gloomy and overcast at magkakaroon din kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa bandang hapon. Dahil nga po sa presensya nga po ng trough ng low pressure area. Ayan nga po. Halos hanggang buong Southern Luzon na po yan. So entirely kasama na ang Pampanga, Central Luzon pababa ng Bulacan, Metro Manila, Calabarzon area o Mapa Bicol region man yan na nakakaranas ngayon ng heavy rain potential dyan sa may bandang Camarines Sur nga po na ating binabanggit. At kitang-kita rin naman sa Doppler radar. Ayan o, moderate to heavy rain showers din ang inaasahan dyan. Sa buong Camarines Norte, Camarines Sur, the rest ng buong Bicol region mula Naga, Legazpi hanggang Sorsogon po yan. Ingat na lamang sa potentially na magkakaroon ng mga flash floods just in case po. The rest naman ng Mimaropa, magiging maulan din ang parte ng Occidental o Mapa Oriental Mindoro, lalo na sa may bandang Katimugan, kaya bumababa po yung inyong heat index ngayon dyan.
ilang parte ng Coron, Palawan at ilan dyan sa may bandang El Nido. Asahan din ng mga isolated at kalat-kalat din na pag-ulan sa may bandang Bataras sa Balabac hanggang Kalayaan, Gupup Islands. Gloomy rin ang buong Puerto Princesa, so medyo magiging mas maulap tayo ngayon dyan. So manageable po ang alinsangan o tirik na araw. At mula dyan sa bahagi ng South Luzon nga po kabilang na ang Marinduque, Romblon at Masbate. Overcasting gloomy tayo dyan at asahan ang kalat-kalat na mga ilang moderate to heavy rain showers. Pabugsuan po yan at very cluster ang buhos ng ulan. Kabilang na sa buong Panay Island, dyan sa hilaga ng Aklan, Capiz, hanggang Antique po. Ingat po sa mga potensyal na pagbaha. Huwag naman sana magkaroon ng pagguho ng lupa anytime. At sa may bandang Visayas naman, buong Northern Visayas, magkakaroon din kayo ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Mula dyan sa bahagi ng Negros Region, sa hilaga, ayan, overcast din ang buong Negros Region hanggang Cebu. Kalat-kalat din ang mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulugang iiral. So ingat na lamang sa mga pagkulog at pagkilat. Maging dyan sa may bandang katimugan ng Negros Oriental, Dumaguete hanggang Siquijor. The rest ng Cebu, well, hanggang Bohol, asahan din po ang kalat-kalat na pag-ulan at mga localized thunderstorms ang iiral sa maghapon. At mula sa Southern Leyte, ganun din, overcast and gloomy rin tayo. Expected ang clusterized na moderate to some heavy rain showers po. Babugso-bugso yan, maya-maya magiging maaraw, maya-maya magiging overcast, maya-maya magiging makulimlim. Ganun po ang mangyayari ngayon. Kabilang na ang northern part ng Samar sa Eastern Visayas. Asahan din ang mga ilang kalat-kalat na mga moderate and some heavy rain showers dyan sa may bandang Victoria, San Isidro o bahagi ng Lawang, Northern Samar. At ilang bahagi ay mula dito sa baba ng Oras Dolores at buong Eastern Samar, kalat-kalat din ng mga isolated light to some moderate rain showers at very overcast and gloomy rin ang inyong maghapon. Mula sa bahagi naman ng Northern Mindanao, magiging overcast din at gloomy ang paligid. Kalat-kalat din ng mga ilang moderate and some heavy rain showers ang iiral sa Misamis Occidental at ilang parte ng Zamboanga del Norte. Pero the rest, mga mahihina at katamtaman ang magiging mga pag-ulan ninyo dyan. Bunsod nga po ng surface trap na nagtatraverse sa buong Kamindanawan. Yan. Hindi pa naman siya intertropical convergence zone, ay yung ITCC medyo malayo pa, nasa may bandang Palau pa siya. Nag-a-accumulate dito. Yan. So, expected within 48 hours makakaranas pa rin kayo ng tuloy-tuloy na mga moderate to some heavy rain showers. Na ngayon ay nagkakaroon na ng overcast ang inyong paligid. Kabilang na ang buong Sorsogon area na sa ngayon medyo moderate muna na medyo umaaraw-araw pa dyan. Mula General Santos sa Davao Occidental, Sarangani, pataas na yan hanggang Sultan Kudarat and the rest ng Cotabato at Maguindanao. Magiging kalat-kalat din ang maulan o isolated rain showers din sa Davao City or the rest ng Davao del Norte, Davao del Sur at Davao de Oro. Lalo na't may surface trap na umiiral pa rin dyan sa Davao de Oro. So mula Compostela Valley, kabilang na ang buong Davao Oriental, Governor Generoso and the rest ng Surigao Region at Caraga, magiging overcast din ang inyong paligid. Gloomy at mga isolated at scattered rain showers na may localized thunderstorms po sa maghapon. So, very overcast po at very gloomy ang paligid natin sa buong bansa ngayon dahil sa trap ng low pressure area at napaka-scattered po ng ating surface trap. At dahil nga po sa binabanggit natin lagi na magkakaroon ng mga erratic sa ating environmental steering environment. At kitang-kita naman yung upward low convection ng vertical wind shear. Napakalakas po ang vertical wind shear sa kanya sa dinadaanan ng bagyo, kaya yung development talaga ng low pressure area na ito ay malabo talaga itong maging isang malakas na bagyo talaga. So magiging shallow trap lamang. Nga taon lamang mataas po yung hangin o bugso ng vertical wind shear sa kanya. Kaya makikita ninyo yung upper low convection o yung pinakaibabaw ng kaulapan niya ay bumibigat masyado yung kanyang upward convection. At yung mga kumpul ng kaulapan na ito ay nagdadala ng mabigat sa kanya para ito ay magkaroon ng intensification. Nahihirapan tuloy yung pinaka-low level circulation na mag-proceed pa sa mas malakas na intensification. Yung po epekto ng environmental steering environment, gaya na lamang ng horizontal or vertical wind shear. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. So, mukhang tinanggal na po sa aking tropical cyclone sector itong si 96W. Kung mapapansin ninyo, si 13W at 15W na lamang ang natitira. Mukhang kinonsider na po itong si 96W bilang trough na lamang o remnants ng trough. Gaya ng aking analysis nga po dahil sa epekto nga po nitong sa vertical wind shear nito. Nahirapan ng gusto ang development niya at tuluyang hindi nakinaya
na magkaroon pa ng intensification, bagamat nagkakaroon pa siya ng shallow circulation, ayan nga po, na nagpapang-abot nga po sa silangan ng Northern at South Luzon, na magdadala nga po ng kalat-kalat na pag-ulan, which is good news yan para sa inyong lingkod na masasabi natin para naman maging manageable ang grabing alinsangan na naranasan natin mula nung isang araw po. So, yun po ang magiging good news niyan ha, yung dala ng trap na yan. At hindi naman magkakaroon ng malaking problema. Ingat na lamang sa mga lugar, lalo na sa mga probinsya na posible pa rin kayong makararanas ng mga biglaang flash flood. So, medyo alisto pa rin tayo mga folks. And the rest naman ng bandang Luzon kasama ang Metro Manila ay magiging makulimlim tayo at overcast ang panahon. At dahil sa nawala po sa Tropical Cyclone Sector List, itong C96W, so maituturing natin itong nag-dissolve na lamang or nag-maintain as shallow trough remnants. Pag sinabi natin shallow trough o remnants, nandyan pa rin C96W, kaya lang ay isa na lamang isang shallow trough. Shallow trough na lamang. Kasi kung titingnan ninyo sa report ni Pag-asa, ay nanatili pa rin siyang low pressure area sa kanila. Kasi pinagbabasehan nila hanggat merong low circulation pa sa pinaka-low level convection, ay para kay Pag-asa ay low pressure area pa rin ito. Pero kung makikita ninyo sa ating analysis at dito sa satellite imagery, talagang mahirap. Mahirap po sa isang low pressure area na magkaroon ng intensification kapag masyadong mabigat ang kanyang vertical wind shear sa kanya na humahampas dito. Kaya magkakaroon lang ng parang circulation yan, pero yung magiging isang bagyo talaga siya ay hirap. Pahirapan po ang magiging circulation niya dahil sa vertical wind shear. So, yung mga remnants niya, yung trap niya rito, magdadala lamang ng mga malawakang pag-ulan. So, sa ngayon, si 15W, 13W lamang ang natatanaw natin dito, which is nasa labas ito ng ating bansa sa Philippine Area of Responsibility. Double check natin sa ating fail-proof observation kung tinanggal na rin ba siya. So, dito sa ating fail-proof na natiling aktibo siya, which is nagiging batayan ni Pag-asa kung bakit ay hindi pa rin siya inaalis o ikiniconsider as dissolved o dissipated low pressure area. Pero malinaw na malabo talaga itong maging isang aktibong bagyo na talaga sa susunod o sa loob ng 48 oras. Since nasa kalupaan na ito, unless magtawid nito sa may bandang kaluran, ay posible pa rin itong mag-re-intensification. Depende sa epekto dito sa habagat sa kanya, kung magkakaroon ng upward low convection uli at makontrol po yung lakas ng vertical wind shear, since mahaharang na po kasi ng kalupaan dito mula sa Sierra Madre. So tingnan pa rin natin as long as makatawid po yung shallow trough na ito. Pero sa ngayon ay manatili lamang siya na low pressure area or surface trough na inalis nga po na aking Tropical Cyclone Sector List. Pero except dito sa ating isang weather information data na ito ay hindi galing kasi sa hindi ito galing sa Hawaii yung data na ito, which is ayaw na nilang sabihin kung saan, which is pinrovide na nila ako ng data. Ang pakiusap ng kasi sa akin ng weather agency na ito ay wag ko na lamang sasabihin kung sino ito, para na rin sa siguro for analysis din, for under military din kasi yung kanilang ginagamit na data, pero for tropical cyclone monitoring lang. At since hindi na sinasabi, makikita natin yung basehan ni Pag-asa kung bakit na natin itong low pressure area dahil aktibo pa rin siya sa ating fail-proof tropical cyclone sector. Pero sa aking Infilmary Tropical Cyclone Sector Monitoring, inalis na po siya. Yan, wala na siya sa listahan. Yan, kung titingnan nyo sa worldwide ay puro malalakas ang bagyo ang nakikita natin dito. May malakas pala na category 5 na super typhoon. So, saan kayang lugar ito? So, tingnan natin sa satellite imagery. Saan bang lugar yan? Bandang Southern Hemisphere. So, Southern Hemispherical Cyclone. Wala naman dito. Pero naka-indicate siya as super typhoon. Pero dito, tropical storm lang siya. So, which is nakapagtataka. Ang pangalan nito is wala pa siguro subtropical or isa lamang siya na subtropical cyclone kasi wala rito sa listahan ko sa baba. Yun. Pero dito indicated siya as super typhoon. So ano to? 90 South Hemisphere. So tingnan natin alin ba diyan. Hindi, West Pacific Basin yan Ito hindi. So alin dito? Double check natin.
Ito 90 south. Low pressure area na lamang siya dito. So bakit ganun? Category 5 pa rin siya. Malamang sa hindi pa rin nag-a-update itong TC sector, pero dun sa pinaka real-time satellite imagery ay isa na lamang siyang low pressure or tropical depression. Yan. So tingnan natin. Yun lamang ang natatanaw natin dito sa ibang mga bagyo worldwide, pero sa West Pacific Basin natin ay si 13W at 15W na lamang ang aktibo. Ito, masyado ng malayo. Malamang under dissipation status na rin yung dalawang yan dahil ilang araw na pong binabantayan yan ng aking tropical cyclone sector. Ayan, at wala na itong dinadaanan na anumang kalupaan. So wala na siyang threat sa ibang banig ng kalupaan sa Japan. Halos nasa kalagatan na lamang siya ng halos Central Pacific natin. Yan. So wala na siyang list at si 96W inaris na rin siya sa ating tropical cyclone sector. However, silipin natin yung mga ibang analysis pa kung may susunod pa ba kay 96W since hindi na masyadong banta itong si 96W sa Pilipinas na magdadala lamang ng mga ilang kalat-kalatap ulan. Mula sa mga computer models sa GFS, makikita po natin dito ay yung shallow trap na lalapit dito this weekend ay magbubunsod lamang ng mga kalat-kalatap ulan. However, mukhang may susunod sa kanya. Ayan, kung titingnan natin dito, ayan manggagaling siya sa bandang northwestern part ng Northern Mariana Islands. At mukhang susubsob siya. Bakit siya susubsob? Dahil meron pong presensya ng ridge of high pressure area dito. Yan. So, ang mangyayari nga po sa kanya ay kikilos ito pakanluran, itong low pressure area, ayon kay GFS po ito and then bigla itong susubsob ng konti. Papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayan susubsob siya palapit ng silangan ng Northern Luzon. Ang approximated forecast time nito mula nung ito ay mabubuo. Yan, so i-rewind po natin. Manggagaling kasi sa sabay bandang Northern Mariana Islands by August 9. So, bandang Sabado. Bandang Sabado, mabubuo daw siya. Then, kikilos ito pakanluran. Dahil nga po, itutulak siya ng high pressure area dito sa may bandang silangan ng Japan. And then, dahil sa malakas po yung ridge of high pressure area, mapipilitan siyang sumubsob yung kanyang trajectory. So, mula rito, bigla siyang magpapasubsob ang magiging kilos niya. Yan, base rito. So, kay GFS pa lamang po ito At kay ECMWF naman, kung titingnan natin, ay wala naman tayong nakikitaan dito na susunod sa kanya. Since masyadong tahimik yung forecast ni ECMWF. But since mas accurate din kasi ang pinapakita ng ECMWF so far na forecast nila. Ayun, may naglalaro kasing high pressure area dito sa may bandang southern part ng Japan. Kaya medyo hirap, may magkakaroon ng development of low pressure area. Kay NAVGEM naman ay wala rin tayong nakikitaan dito. Kaya lang medyo may madedevelop din sa Northern Mariana Islands by August 9 din. Kaya lang pahilaga naman ang kilos nito. Hindi siya masyado napasobsob ng high pressure area dito. So napaka-erratic pa nung forecast ng tatlong ito. Hindi pa masyado nagtutugma-tugma. So, considering ay disorganized pa yung forecast nito. Mula sa ating global spectral model naman, makikita natin itong si 96W. So, magtatraverse ito sa baba ng Luzon. Makakatawid pa ito sa kanluran. Yan. And then, hindi natin sure pa dito pagtawid niya ng kanluran ng Luzon kung ito ay magkakaroon na ng re-intensification o enhanced development. Pero dahil nga po sa shallow na lamang o trough na lamang siya. Yan. At yung posibleng susunod sa kanya, napaka-erratic pa. So, wala pa tayong magiging observation sa ngayon dito. At wala rin tayong nakikitaan dito na aktibo pa na shallow trough. Pero dito sa baba ng Northern Mariana Islands, makikita natin na medyo merong trough dito sa may bandang Northern Mariana Islands. Starting ito by August 9 din. So, masyado pang disorganized yung forecast. Pero mapapansin natin yung galaw niya. Pag ganyan, pakanluran din. Then, papasok ito ng PAR. Yan. At hindi natin sure kung susubsob din ang magiging kilos niya. So, babantayin natin itong mga folks. Dahil kung titingnan natin yung mga forecast sa West Pacific Basin natin, ay wala pa tayong masyado napapansin dito na mataas na favorable convection o favorable circulation man lang. Or kahit mataas na convergence. Sa ngayon tingnan natin by this weekend.
So yun po ang sa ngayon ay makikita natin dito, at maliit pa ang tsansa nito na magiging isang invest base dito sa global spectral model. Sa mean sea level pressure kung titingnan natin ay nagkakaroon ng distortion dahil nga po sa ridge of high pressure area sa silangan ng Japan na nag-i-influence sa posibleng may mabubuo na hindi ito matutuloy. So alanganin talaga at very erratic ang magiging forecast kapag merong sunod-sunod na high pressure area na lumalitaw dito sa may bandang silangan nga po ng Japan at ilang bahagi sa hilagang parte ng Northern Hemisphere. So nagiging erratic, at dahil sa pagiging erratic niya, nagkakaroon tuloy ng malakas na bugso ng vertical wind shear dito mula sa may bandang silangang dagat Pasipiko natin. Napipiga kasi ng mga high pressure area sa Northern Hemisphere. Sa tropical cyclone strike probability natin, makikita dito medyo may mabubuong isang trough na low pressure area daw. Titingnan natin by T96 hour kung yan ay susubsub ba. Susubsub din ba yung magiging kilos ng Genesis. Kasi itong C96W, wala, trough na lamang yan at magdadala lamang ng mga pag-ulan. At least, hanggang dyan na lamang siguro ang kakayanin niya habang ito ay tatawid dito sa buong Northern Luzon. Itong C96W o yung remnants niya. And then, makakatawid po ito sa kanluran by August 10 po yan. So nitong Sunday, darating na linggo po yan, at magkakaroon ng unti-unting pagtaas o pag-maintain ng kanyang tropical cyclone strike probability at 30%. So magiging maulan po sa bandang kanluran by Sunday, and then pagdating po ng Monday, August 11 next week. So mapapansin natin yung galaw ng isang bagong low pressure area. Kung sakali man po naging invest po ito manggagaling talaga siya sa bandang Northern Mariana Islands, at mapapansin natin pakanluran din ang ipinapakita na pagkilos nito. Yan. So siguraduhin muna natin o kukumpirmahin pa natin kung ito ay susubsob dahil nga po sa presence ng high pressure area dito at yung kanyang ridge of high pressure area ay magre-resulta dito sa kung sakaling maging low pressure area itong strike probability nito by Monday, next Monday, at kikilos ito pa sa lubsob. So, oobserbahan natin yan this weekend kung tataas ang probability ng kanyang strike probability. Sa ngayon ay disorganized pa po siya at hindi pa natin makukonclude sa ngayon na ito ay magiging invest Pero babantayin natin hanggang this weekend po kung itong pinapakita nito na strike probability na may 30% effectiveness sa Northern Mariana Islands ay magkakaroon ng malaking epekto. Yan. Kung titingnan natin next week by next Tuesday, August 12, so mapapansin natin kumikilos po ito pakanluran So tingnan natin mga folks next week until this weekend po, mga bandang Sabado o Linggo, malalaman natin kung magkakaroon na ng upward low convection ito at base rin sa ipinapakita nga po dito, except ECMWF, KGFS at NAVGEM, mangyayari nga po itong forecast nito. So medyo babantayin natin dito. Sa loob ng 48-hour period, titingnan natin kung magkakaroon na ng hypothesis tayo na magkakaroon ng mataas na forecast o confidence na magkakaroon tayo ng panibagong babantayan na low pressure area sa Northern Mariana Islands na kikilos pakanluran. So sa ulat lindol naman so far ay mukhang malinis na ang aking seismograph dahil sa halos dry na po tayo, hindi na masyado erratic yung ating seismograph. Wala po kasi tayong magagawa kapag mataas ang excessive noise sa paligid. Ngayon mukhang kalmado na siya at wala naman tayong na-detect so far na mga malakas-lakas na mga paginig so far dito. At yan, mga external noise lamang. So mula kanina madaling araw wala naman, pero sa short period na data feed mula kay PBox ay wala rin na-detect na at least magnitude 4.0 pataas. So wala tayong magiging komento ngayon. Sa ating real-time world seismic monitoring, tingnan natin kung medyo aktibo pa rin ba itong lindol nito dito sa may bandang Kuril Islands. Yes, tuloy-tuloy pa rin ang mga aftershock sa Kuril Island. Pero at least hindi na ganun katitindi. Pahina na siya ng pahina. Pero grabe pa rin ang agresibo nitong sa Kamchatka, Russia or bandang Kuril Islands. So ingat pa rin mga folks at medyo nakataas pa rin ang monitoring ng Japan
lalo na sa Northern Japan area para sa mga aftershocks nito sa Kuril Islands. At so far dito naman sa atin sa Pilipinas ay wala naman tayong so far na malakas-lakas na pagyinig na namamataan sa ngayon. So diretso agad tayo sa ating historical earthquake data. Yan, for the month of August, kung nakakailang total earthquake na tayo since wala naman tayong naitala na magnitude 4. Nasa total of 183 earthquakes na po tayo. 179 dito is magnitude 2.0 pataas at nanatiling 4 ang ating magnitude 4. So medyo nalipas ang isang araw na walang nadagdagan sa magnitude 4. So wala tayong magiging komento masyado dahil hindi nagbago o wala tayong nadagdagan na bago magnitude 4.0. Alisto pa rin tayo lalo na sa may bandang Southeastern Visayas at Mindanao. At pakibantayin po ang medyo may cluster na aftershocks dito sa may bandang Antique ha. Yan medyo bantay-bantayin po natin dyan sa may bandang Antique dahil medyo may cluster po na mga aftershocks dyan sa karagatan ng bandang Kulasi o Tibiao, Antique. Medyo bantayin po natin dyan mga folks. Medyo magalaw po yung tectonic plates dyan. And the rest so far ay stable at wala pa naman tayo nadadagdagan na kahit isa o panibagong magnitude 4.0 na pagyanig. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, August 6, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, August 6, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.bimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi na natin isama ngayong magtatanghali na sa ating report. Since asahan lang natin na magiging overcast na tayo at mas madalas magiging makulimlim tayo dahil sa presensya ng surface trap ng low pressure area. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.